Good morning, good afternoon, o good evening, anumang oras yung napanood ang videong ito. Welcome to our channel, Matuto Dapat, sapagkat ang kaalaman ay isang mahalagang kayamanan. Kaya ito dapat ingatan at pagyamanin. Sa oras na ito ay ating pag-aralan is the Spearman's-Raw correlation. So, dun sa isang video natin about the person R, sa person R, tinitingnan niya yung linear relationship. Kasi sa Spearman naman, tinitingnan din niya yung relationship, pero yung direction din tinitingnan din niya. So pwedeng na monitor din ni Sperman na kung na hindi lang linear, no? Baka yun nga, naka-quadratic ba, baka naka-exponential ba yung ating data, no? O yun ba yung kanyang relationship. Pero sa person kasi is more on linear relation. Okay? So a non-parametric measure of the degree and direction of relationship between two variables assessed on at least an ordinal scale is the Spearman rank order correlation coefficient, or the Spearman's correlation for short. The symbol RS, or the Greek letter rho, pronounced rho, is used to represent it. The test is applied to continuous data that does not meet the assumptions required to perform person's product moment correlation or to ordinal variables. Okay? So ito yung assumptions niya. Number one, okay, there are three assumptions that must be met in order for the Spearman's correlation to produce a reliable result. Number one, the ordinal interval or ratio scale should be used to measure two variables. Second assumption, that two variables to reflect paired observations. And the third assumption, that two variables have monotonic relationship, or when both variables rise in value simultaneously, or when one variable's value rises while the other, that is a monotonic relationship. So this is our formula to find the Spearman's rho correlation. The rho is equal to 1 minus 6 times the summation of d squared over n times the quantity n squared minus 1, where n the number of observations and d is the difference between ranks. So this is our given. A researcher conducted a study about the degree of relationship between the average of midterm and final grade. The data is shown in Table 1. Is there a significant relationship between the average of midterm and final grade? So, again, kagaya ng person, pag correlation kasi kukunin natin, dapat nanggagaling sa isang respondents yung data na i-compare natin. The same respondents lang ang pinagkukunan natin. So there are number of respondents 15, siguro mga number of students to 15, no? And then yung kanilang midterm average at saka yung final average niya. So tinitingnan po natin ngayon, we have to examine if there is a relationship between these two average grade. Okay? So ang gagawin po muna natin ito yung given, yung naka-white, yung given natin. Tapos ito naka-white, yun yung given, no? Itong naka-black, ito yung rank. Nire-rank natin from highest to lowest. Okay? So, yan. Dito sa midterm average, so lagyan natin ng x, final average y. And then you have the rank for x, rank for y. Okay? And you have the d square or the difference square. Okay, itong kulay black, ito yung pinang-rank natin. Okay? So, kagaya nito. Ang highest ay 95, so 1. Sunod ay 93. Sunod ay dalawa yung 93 natin. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ng rank number 2, tapos itong isa number 3. Hindi naman pwedeng puro number 2 muna. So isusunod muna natin sila hanggang abot ng 15, no? So dalawa, pero dalawa sila 93, ha. Sunod, rank number 4, okay, si 92, tapos 89, yan, rank number 5, 86, ay yung 88 pala, rank number 6.
Pero mayroon ding 88 dito isa, rank number 7. So sunod-sunod lang natin. Okay lang, no? Wala naman po, kapag kaparehas yung number, okay lang kung nagkabaliktad lang yung rank, no? Yung pagkasunod nila. Pero mas maganda, mag-start ka doon sa pinakataas, no? Yun ang ginagawa ko. Nag-start ako sa pinakamataas. Kagaya ito, 88, 88 din tong isa. So nag-start ako sa taas. So 6, tapos 7. Yan. Tapos, pagkatapos ng 87, ayan. So, 7, 8, 87. Tatlo yata ang 87. So, tapos ito ay 9, 10. Ayan. So, ang aking start ng ranking nito sa pataas. Okay? So, ganun lang din ang ginagawa ko dito sa Y. Okay? Ganun lang din ang ginagawa natin. Ha? Basta highest to lowest ang ranking. Okay? Tapos, ito na. So, rank 4x na natin. Summarize na natin yung rank natin niya dito. Itong kulay black. Kukunin na natin yung pinaka-actual rank. No? So, 95, of course 1. Isa lang naman ang 95. So, 1 lang yan. Okay? Now, bakit 2.5? Kasi yung 93, yung kasunod, dalawa. Okay? So, yung rank niya, rank number 2, tapos rank number 3. Hindi naman pwede natin i-rank number 3 silang dalawa. O rank number 2 ba silang dalawa. Ang gagawin natin, ipag-plus natin yung dalawang rank, 2 plus 3, 5. Ngayon, tapos hatiin natin, kasi dalawa naman sila, kaya hatiin natin yung rank. So, 5 divide 2, 2.5. So, tag 2.5 sila. Ayan, 2.5. Okay? Sunod, rank number, ang kasunod na rank number 4. Ayan, rank number 4. Ayan. Tapos, rank number 5. Ayan. Okay? Tapos, rank number 6. Sa 6, dalawa din to, 6 at saka 7. So, yung i-rank nila, i-plus natin. So, 6 plus 7, 13. Divide 2, dahil dalawa lang sila maghati. So, tag 6.5. Ayan. Tapos, 8. Okay, 8. Tatlo to. So, 8, rank number 8. Rank number 9. And rank number 10. So, ipag-plus natin yung tatlo. 8 plus 9, 17. Plus 10, 27. Since tatlo silang maghati dun sa rank, divide 3. So, 27 divide 3, so 9. So, yan, magiging 9 po yan. Dito. So, yan ang common rank nila, 9. Yan. 9 din dito, tapos 9 din dyan. Okay? So, sila ay rank number 9. Silang tatlo. Pero, nasa number 10 na tayo, ha? Huwag kayong malito doon. Kaya dapat mayroon kayo ditong guide, ditong kulay black. Naglalagay kayo ng mga ranking para hindi kayo malito sa number. Kasi hanggang 15 po yan. Okay? Tapos, rank number 11, isa lang naman siya. So, 11. Tapos, 12. Ayan, dalawa po ang 12 natin, no? Yung 85, dalawa 85. So, rank number 12 at saka rank number 13. So, plus natin yung dalawa, 12 plus 13, 25 divide by 2, 12.5. Ayan, so, tag 12.5 sila. Tapos, ang 82 natin dalawa. So, rank number 14 at saka rank number 15. So, ganun din ginagawa natin, pinag-plus. So, kaya naging 14.5. Okay, so ito na yung kanilang rank, no? Yun yung summary ng rank na. Sa Y naman. So, ito lang, isa lang si 95, kaya rank 1. Si 94, isa lang din, kaya rank 2. Si 92, isa lang din, kaya rank 3. Okay. Si 91, ilan sila? Tatlo. So, 91, tatlo. So, rank number 4, rank number 5, rank number 6. So, ipag-plus natin, 4 plus 5, 9, plus 6, 15. Divide 3. So, rank number 5 sila parehas. Yan. So, nakarank. Tapos, yan, pero rank, ito naman, si 90, rank number 7 na siya, no? Isa lang siya. 89, dalawa 89, 89. Rank number 8 at saka rank number 9. Tapos, ang 10 natin, isa lang din. 11, rank 87, isa lang kasi isa lang. Rank 11, isa lang. Kasi 87, isa lang yan. Okay. Ang 12 natin, dalawa sila. So, dalawa po ang 85. 85. So, rank 12 at saka rank 13. Okay. So, ibig sabihin, tag 12.5 sila. Tapos, rank 14, ayan, 83. No, rank 14. Rank 15, si 81.
Alright. So, yun po yung summary ng kanilang mga rank. Sunod, kukunin natin d squared. Ma-minus lang po natin yan kasi yung difference ng rank. Okay? So, ito po yung pagkuha sa d squared. No? D squared is rank x minus the rank y tapos squared. Yan. So, yung rank x 12.5, yung rank y 12.5. So, minus natin. So, 0. So, 0 squared, 0. Ayan, 0. Pangalawang d squared. Again, tapos, ito, 2.5 minus 5. Yan, minus 5. So, 2.5 po yan. Negative 2.5. Square natin, that is 6.25. Yan. So, ganun lang din ang gagawin natin sa iba. No? Pinag-minus natin, tapos square natin yung sagot. Yan. Okay, so tuloy-tuloy lang yan. No, the same process ng ginagawa natin. So 9 minus 3 ay 6 times 6 times 6, 36. Yan. Yan, 6.25 tapos 0.25. Okay? Tapos, ang i-plus lang natin na column is yung d squared lang. Kasi yun lang kailangan natin. So, ang total ng d squared ay 180. So 180. Summation ng d squared ay 180. Ang ating respondents ay 15. Substitute natin sa formula. So, 1 minus 6 times 180 divided by 15 times 15 squared minus 1. So, ang 15 squared minus 1 ay 225 minus 1, kaya 224 na lang times 15. Tapos sa ibabaw naman, 6 times 180, so 1,080. So, 1 minus 1,080, tapos 15 times 224, ito. Okay. Pag ito'y pag-divide natin, ang sagot po niyan ay 0.321. Kung 1,080 divide 3360. Okay, so 1 minus 0.321, ang sagot po natin ng row natin, yung ating Spearman's rank, ay 0.679. Ito po yung test value natin. Okay? So again, we are using the verbal interpretation of correlation. Yan. So, meron din tayong degrees of freedom, n minus 2. DF din niya ay 13. Parehas lang doon sa person. Okay? So, 13 lang din yan, no? Yan, critical value of the Spearman's law using the critical value table ng Spearman's law correlation, 5% level of significance. Ang critical value ay 0.521. Okay, ito po yon. Ayan. Okay, dito, nakalagay dito, hindi DF yung ating column, N ang nakalagay. Okay, so ang N natin ay 15. Tapos, ayan, critical value of Spearman's rank correlation coefficient, RS. Okay lang RS kasi yun ang ibang ginagamit ng ibang mga statistician, mathematicians. Pero pwede rin kung raw, no? So may note dito, for n greater than 30, use plus minus z times the square root of 1, n minus 1. Yung z ay doon po yun sa tawag natin sa atin pong normal distribution table. Ayan. So, mayroon naman instruction dyan. Kapag higher 30 yung ating i-compare. So, ang gamitin natin ay, ang n natin 15. So, ang critical value ay 0.521. Ayan. So, ito po yung, again, yung problem natin. Balikan natin, no? And ang tanong, is there significant relationship between the average of midterm and final grade? So, ang ating null hypothesis, there is no significant relationship between the average of midterm and the final grade. And ito po yung ating comparison na, at nakita natin that the test value is greater than the critical value. So, therefore, we have to reject the null hypothesis. So, ang result natin, there is significant relationship between the average of midterm and final grade. Hence, the relationship between the two variables is statistically significant. There is a high positive monotonic correlation between the two variables, meaning as the midterm average grade is high, so the final average tend to be high also. So, ibig sabihin is going up. Parehas po sila. So, ibig sabihin,
Kung mataas yung midterm grade mo, mataas din yung final grade mo. Kung siguro magkaroon man ng difference, bababa man konti, pero base din sa ating observation as a whole, going up pareha-parehas. Okay? So, yun po yung ating Spearman's rank correlation. Yun po yung pag-test natin. Alright, so this is your assignment or your activity to be answered. Always use 5% level of significance muna. No? Kaya assignment 2, yan. So, thank you very much for watching. I hope you learned from this video. Nawa i-share din ito sa iba para mas matuto din sila. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.